Hi, I'm Donnie Ahasnietis, 4 Division World Champion. Please subscribe, Suntok Pilipinas. Fight Casimero o You're Scared of Casimero. Yan ang madalas na nakikita natin sa mga comment section pagka may post patungkol kay Naoya the Monster Inoue. At may mga ilan din na nagsasabi na hindi na kailangan ni Naoya Inoue na lumaban pa kontra kay Casimero dahil ito ay walang mapapala sapagkat sa ngayon walang titulong hawak ang angas ng Pinas. Yan ang madalas pagtalunan ng mga Pinoy boxing fans sa social media. Sa katunayan, nung nakaraan lamang matapos magkaroon ng isang impresibong TKO win ni Naoya Inoue kontra sa Briton at WBO champion noon na si Paul Butler, tinapos ni Naoya Inoue ang babyface assassin sa loob ng 11 rounds matapos mawasak ang napakahigpit na depensa ni Paul Butler sa naging laban. Sa simula pa lang ng round, tila walang kaplano-plano bumitaw at magpakawala ng suntok na halatang gusto lang sumurvive ni Paul Butler sa Japanese Monster. Ang 29 anyos at 3 Division World Champion, ang undefeated Monster ng Japan, ay ang kauna-unahang 4-belt undisputed champion ng Bantamweight Division at ikasyam na undisputed champion sa 4-belt era. Mapapabilang na si Inoue kina Saul Alvarez, Jermall Charlo at Devin Haney bilang mga aktibong undisputed kings. Noong 1973 pa, huling nagkaroon ng undisputed bantamweight champion at ang mga titulo lamang noon ay ang WBA at WBC at yan ang naging hawak noon ni Enrique Pinder ng Panama. Kaya ang undisputed king na si Naoya Inoue ay ang kauna-unahang 4 belts undisputed champion at unang Asiano na maging undisputed. Nung nakaraan lamang nagsabi na ang Japanese Monster na desidido na siya umakyat ng 122 pounds o Super Bantamweight Division. Kaya dito na lalong nagkaroon ng pag-asa ang mga Pinoy fight fans na makita ang noon pang inaabangan. Yan ang Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Noon pa man, matapos ang matagumpay na pagsungkit ng titulo ni Casimero kontra kay Zolani Tete na WBO Championship, ang susunod na kakaharapin ni John Riel Casimero noon ay ang noong kakapanalo lamang ng World Boxing Super Series Tournament sa Bantamweight Division na si Naoya Inoue. Dito na naging kapanapanabik ang kanilang pag-aharap matapos mabigo ng ating future Hall of Famer na si Nonito Donaire. Parang ito sana ang magiging bawi nating mga Pinoy matapos matalo sa Japanese Monster na ginanap noong November 7, 2018 sa Saitama, Japan. Matapos niyan, opisyal na inanunsyo ng Top Rank Promotion ang John Riel Casimero versus Naoya Inoue. Nakatakda ang kanilang laban noong April 25 taong 2020 para sa Unified WBA, IBF at WBO Bantamweight World Championship. At ito ay gaganapin sana sa Mandalay, Las Vegas, Nevada, USA, kung saan lugar ng mga big fights sa boxing. Madaming namangha dahil pagkatapos ng matinding laban kontra kay Nonito Donaire at magkaroon ng fractured orbital bone ay sasabak agad sa isang malupit na kalaban, ang Japanese Monster, na wala man lang tune-up fight matapos ang sinapit kay Filipino Flash. Dahil tulad ni Inoue, si John Riel Casimero ay isang 3 Division World Champion at ang mga titulong nakuha niya ay i-deny niya pa para lamang masungkit ang mga ito sa teritoryo ng kalaban. At dito na nagkaroon ng pangalan ang angas ng Pinas dahil nagawang makilala kahit dahil lamang. Madalas inaasahan ng mga kalaban noon na para bang pipitsugin at pangdagdag sa magandang kartada lang. Kaya dahil dito nabansagan si John Riel Casimero na road warrior o isang world traveler dahil 10 magkakaibang bansa na ang pinuntahan ni Cuadro Alas. Ngunit sa kasamaang palad, na-postpone ang kanilang unification bout ni Naoya Inoue. Dahil sa coronavirus pandemic, dito na naunsyame ang monster hunting ni Cuadro Alas. Maraming naniniwala na mas malaki ang tsansa noon ni Casimero na magwagi dahil nagkaroon ng eye socket fracture si Naoya Inoue na natamo niya kay Nonito Donaire. Kaya matapos ang kulang-kulang na 3 taon, marami na ang nagbago at malaki na rin ang pinag-iba ng bawat mandirigma. Maraming nagsasabi, mahihirapan na makatapat ni Casimero si Inoue dahil sa mga achievements nito sa nakalipas na mga panahon. At isa pa dyan, mahigit 1 taon na naging inactive ng angas ng Pinas. Kaya mahirap nang habulin ang undisputed king Japanese Monster. Pero maalalang nauna na ang angas ng Pinas na umakyat ng Super Bantamweight at pangit man ang naging resulta ng laban kontra kay Ryo Akaho, naging agaw pansin ang lakas ni John Riel Casimero.
dito sa 122 pounds super bantamweight. Ganon din naman si Naoya Inoue dahil habang tumatagal, mas lalong lumalakas at nag-i-improve ang Japanese Monster. Kaya naman, ang estilo nga ba ni Janriel Casimero ang magiging susi para mapuksa ang undisputed king, the Monster Inoue? Dahil may mga ilan-ilan na Pinoy fight fans na hindi sang-ayon na hanggang ngayon hindi kumbinsido sa mga naging panalo ni Naoya Inoue dahil sa mga natalo nito. Bukod kay Filipino Flash Nonito Donaire, wala naman daw nakalabang malakas at ka-level nito. Kaya ang sigaw ng mga Pinoy fight fans, maglaban na sana ang dalawa para matapos na. At kung kayo ang tatanungin, magkaharap na kaya ang angas ng Pinas, Cuadro Alas, Janriel Casimero at ang kasalukuyang undisputed king ng bantamweight, si Naoya the Monster Inoue? At anong sa tingin nyo ang kahihinatnan ng kanilang magiging laban?